Hi everyone, this is your Mercada Merds Zumbilia, and for today's vlog, may video po tayo. So for today's vlog po ay i-share ko sa inyo kung paano po tayo magre-register ng ating business sa DTI online. In my case po ay kailangan ko pong mag-register ng aking printing business dahil gusto ko pong magbenta sa Shopee at TikTok. But before anything else, don't forget to like, share, and subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. So without further ado, let's get started! First thing first ay kailangan nyo po ng link ng bnrs.dti.gov.ph at ilalagay ko na lang po yung link sa description. Dito sa website na kailangan lang natin pindutin itong register now, and then dito lalabas yung terms and condition, and then pwede natin yung basahin. Kung hindi naman yung mababasa ng ganun kahaba, click nyo na lang tong I agree. Then dito po tinatanong po kung are you a stateless person? Of course no. And then dito sa pangalawa, are you a refugee person? No. Then po yung lalagay natin. Hinihirin po yung citizenship, first name, middle name, last name, ating date of birth, civil status, gender, ang ating email address. After nating ma-fill up yan, click lang natin tong next. Magpa-pop up dito yung ating mga information na fill up. Then meron po mag-i-email sa atin ng verification code. Then kailangan po natin i-input dito. Click lang natin tong proceed. And then dito po mamimili po tayo kung national, regional, city or municipality or barangay based po yung ating business. In my case po, ang pinili ko po dito ay regional. Ang purpose ko po kasi ay para makapagbenta po ako sa Shopee at TikTok. Unang national ay 2,000, regional po ay 1,000, city and municipality po ay 500, and barangay base po ay 200. My case po dahil regional po ay 1,000 po yung aking babayaran. And then dito po sa region, kailangan po natin pilapan yan and kung saan po nakalocate yung business natin. Then sa domain name po, dito po yung gusto nating pangalan sa ating magiging business. Dito po sa proposed business name, hindi na po natin kailangan i-type yan dahil magre-retype din po yan yung pangalan kapag nag-type na po tayo sa domain name. And then after nun, dito po lalabas na po yung ating business name and kailangan lang nating i-validate yung ating business name. Ganito po yung lumabas, kailangan lang po nating i-retype or ulitin po. Ito kailangan din natin mag-check name available po kung ano po yung available na pangalan po dito na pwede. Dito lalabas na po yan, then validate business name lang po. Then dito po sa business name description, nilagay ko lang po ay printing services. Inulit ko po yung domain name dahil not available na po yung unang nilagay ko, kaya ito po yung nilagay ko. And dito po sa baba, kailangan po lahat nakapas po yan, nakakulay green po. Dahil kung may red po, ay ulitin nyo po yung business name nyo dahil may katulad po yun. May red lang po, kailangan po nating pindutin yung try another one. Kung lang po nating ma-fill up yan, click lang natin yung next, then ito na po yung lalabas. Po ay nagbago po ako ng decision and pinili ko po ay national, kaya nagbayad po ako ng 2,030 pesos po sa documentary stamp. Dahil 2,030 pesos po yung aking binayaran. Dito lalabas po yung ating reference code, kailangan po natin tong i-copy paste. After nun, click lang natin yung continue. Mas okay po kung ating i-screenshot po yung ating reference code. Hingin po yung ating business address, personal information, and resident address. Then dito kailangan po natin ng TIN number na nakaregister po doon, yung ating personal owner's TIN number po. Ang Philippine National ID number, kailangan din po nating i-fill up dito. And after po nating ma-fill up, click lang natin yung next. Dito may lalabas pong confirmation, click lang natin tong confirm and proceed. Dito may lalabas pong undertaking and i-download po natin ito. Click download lang po. Po natin ma-download yun ay dito po ay magbabayad na po tayo. Click lang natin tong proceed payment po. Ito ang available pong payment method ay GCash, Maya, Land Bank, or Visa, Mastercard, or sa DTI Teller po. Case ko po ay sa GCash po ako nagbayad. After po natin maselect ang ating mode of payment, click proceed payment po. Ay case po ay sa GCash po ako nagbabayad, kaya sinelect ko po yan, then proceed payment. Dito hihingin po yung ating GCash number and lalabas na po yung amount na ating babayaran. Click next lang natin yan after nating ma-fill up. Dito magsisend po sa ating GCash number yung ating code. And dito ilalagay po natin yung ating 4-digit PIN, and don't worry, save po ito. Then dito click lang natin tong proceed para po mabayaran po natin. After nating mabayaran ay dito po ay may magsisend po sa ating verification sa ating email address na kailangan po natin ditong i-input.
Then after nun, ito na po yung lalabas and then click lang natin yung certificate para ma-download na po natin. Then ayan, dito po na-download na po ang aking DTI certificate. Then ito na po yung ating magiging DTI certificate and kailangan po natin tong ipa-print and dadalhin po natin to sa PIR. Then on my next video nga po pala ay tuturo ko po kung paano po tayo kukuha ng BMBE. Kung saan para po tayo ay makaless sa tax po if wala pa po ang ating sales ng 3 million. So hanggang dito na lang po. Don't forget to like, share, subscribe, and mag-comment ka na rin kung may mga katanungan ka. See you on my next vlog. Bye!